Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon ang milagro ng pagpaparami ng ating Panginoong Hesukristo ng mga tinapay at ng mga isda. Isa ito sa mga kwento na isinilaysay ng apat na ebanghelista o ng apat na ebanghelyo natin ngayon. Ibig sabihin nito, isa itong napaka-importanteng salaysay o kwento na nais na ituro ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kwentong ito, makikita natin ng Diyos na iintindihan niya at alam niya yung ating pangangailangan o kondisyon. Pangalawa, pinapakita sa atin ng Panginoon na maraming magandang bagay ang pwedeng mangyari kung tayo ay nagbibigayan, nagtutulungan, o nagbabahagi sa isa't isa. Nakakatuwa pong isipin na ang milagro ay nangyari nang dahil may nag-alay ng kakarampot, 7 tinapay at 2 isda lamang. At kung titignan natin, kakarampot ang mga ito, kulang na kulang upang pakainin ang libu-libong mga taong nakinig, sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit, nang dahil sa simpleng pag-aalay ng kakarampot sa Panginoon, ang kakarampot na ito ay binasbasan, pinagpala ng Diyos upang maging biyaya o pagpapala sa napakaraming kapwa-tao. Mga kapatid, alam po ninyo, ang Diyos hindi kailanman matatalo sa kanyang pagiging mapagbigay. Kung alam lang natin o matututo lamang tayong magbigay, napakalaking bagay na ito kahit tila kakarampot. Kapag ito'y inialay natin sa Diyos, ito ay nagiging isang napakalaking biyaya sa ating kapwa. It is true that we can never outdo God's generosity. But it's surprising, brothers and sisters, that in God's way, He allows us to be the means of blessing other people. And I think it's a different kind of fulfillment if we allow God to use us, to make us His instruments in dispensing His graces, His blessings to our brothers and sisters. Nawa matuto tayong magbahagi, magbigay kung ano man yung pagpapala na tinanggap natin. At kapag natuto tayong ialay kahit na tila kakarampot, itong iniaalay natin sa Diyos, nakakasiguro po tayo, ito ay pagpapalahin ng Diyos at siksik, piglig, umaapaw, ang pagpapalang darating o maibabahagi natin sa ating kapwa. Huwag tayong matakot magbigay, sapagkat yan naman ang tunay na kahulugan ng ating pinaghahandahang Pasko o Christmas. Ang Diyos, iniyalay niyang kanyang sarili para sa ating lahat. Huwag tayong matakot ibigay o ialay din kung ano yung mayroon tayo at pahintulutan natin ito'y pagpalain ng Diyos. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.